In 1 year, Sabong gives government billions. Makinig kayo maigi. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo. Although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan yan, na wag na kayo papasok sa teritoryo namin. Na maglalaban kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila. Alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Ibalik ko lang ang mahal namin sa buhay! Totoo lang, hindi naman ako ang gumawa nun para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tupi at kinakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa cock house. Ibig sabihin ng cock house yun yung pinagdagalahan ng may mga entry. We will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains, or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. Okay, nakatutok ngayon ang karamihan sa Taal kung saan nagsagawa ng operasyon at meron ng napaulat na nakitang mga buto. Pero ipasailalim muna ito ng pagsusuri. Isang nakakilabot na tagpo ang nadiskubre ng mga otoridad kahapon sa baybayin ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas, kung saan natagpuan ang mga kalansay batay sa sinabi sa saksing si Dundon. May natagpuan na mga kalansay na isinilid sa sako, pero sa ilalim pa ito sa pagsusuri kung ito ba talaga ay buto ng mga tao. So, shout out muna. Palagi nagsubaybay daw sa atin sila si kapatid na Juniper Quizon, si Arlene Quizon, si Mercy Miheo, Dairis Daco, si Mylene Kabatungan, at sa lahat ating mga nagsubaybay dyan sa Suminot. No? Welcome sa ating live streaming, at kung bago ka lang sa ating channel, inanyayahan din natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live, at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Patuloy natin na nakamonitor kaugnay sa pagkawala sa mga sabongeros matagal na, no? At yung paglitaw nitong saksi, mga kapatid, na may pasabog siya. At yun, isinagawa talaga ng mga otoridad ang hanap sa mga sinabing doon itinapon at may nakita na. Kung maalala ninyo, noon nagpasalamat si Atong Ang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa ang nakaupo dahil binigyan sila ng pagkakataon kaugnay sa online
sabong. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng isabong. We are not limiting our investigation because we need to corroborate yung mga statements just to conduct fact-checking also and to vet kung ano yung mga information being provided by alias Totoy because we cannot be heavily relying on one source only. We have to validate and vet yung ibang mga statements niya. Baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains and possible pieces of evidence na maaari pa nating ma-recover to help us give closure dito po sa mga kaso po ng mga missing sabongero. Gusto natin maging airtight po yung mga kaso kasi once nilalabas po natin lahat ng ebidensya, lahat ng ginagawa po natin ay napapreem po natin at binibigyan natin ng pagkakataon yung mga posibleng suspect at mastermind para itago o maitago nila yung mga posible pang ibang ebidensya po. I will be forced to reopen the investigation. Hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Sir, meron pong sinasabi si PNP Chief na meron daw pong 15 na policemen ngayon in restricted custody. Sir, may pinafollow lang kami ngayon na parang leads. Si Sir, kilala po ba sila? Ano po Yes, kilala ko yung dalawa na yan. Sila po ba yung nasa listahan, sir? Mahirap kasi magsalita dahil hindi pa rin pinangalanan ni Sir Torre para rin sa kasiguridad din siguro ng pamilya nila. Sir, yung police colonels na ito, ano po yung role na piniplay nila dito sa missing sabongeros? Sila nga, katulad ng sinabi ko nakaraan, sila yung kumukuha doon sa sabungan. Sir, meron din po sinabi kaninang umaga si PNP Chief na posibleng hindi lang sa Taal Lake dinidispose sa mga ito. Sinabi ko na nga, pagdating sa akin, putol talaga yun. Kaya si PNP Chief, ano naman talaga yan, hawak naman yan lahat. Siguro nga, mayroon din. Gawa sa sobrang dami na missing sabongero. Minsan, araw-araw, sunod-sunod. Kaya siguro, mayroon. Grabe, araw-araw, sunod-sunod. Sa nalaman niya, mahigit 100 ang itinapon daw. At ito ang isinagawa ang operasyon ngayon para makita yung sinasabing itinapon. Meron din po information na may mga NBI daw pong involved, sir. Gusto po namin malaman, ano po may ranking officials po ba ng NBI talagang involved? Katulad ng sinabi ko, nililink lang talaga yung NBI pero walang NBI na involved niyan. Director Santiago, sir, wag po kayo magpadala. Alam ko, naggawa-gawa lang yan ni Mr. Atong Ang para sirain ako sa inyo. Sir, yung may sinabi po kanina si sa amin. Ang totoo daw pong involved ay totoo ba daw? Hindi po totoo yan. Walang kinalaman si Kernel. Pero ang kaugnay sa napaulat na NBI, naalala nyo ba yung video na inilabas ni Atong Ang? Di po ba si Atong Ang mismo nagbanggit kaugnay sa NBI? Balikan muna natin ha. Dalawang website to. Yung sa amin, W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil meron mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin yan, ito ang original namin na 1 taon na natin tinatayaan yan. More or less, andyan yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nag-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PAGCOR, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Itong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan,
lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan. Yun naman kung gano'ng katarantado ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ano, ito ang tunay na kumpanya, na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Yan. CIDG at NBI. So, una sa bidyong ito na lumabas, unang nagbanggit kaugnay sa pagdawit sa ahensya ng NBI ay si Atong Ang mismo. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayo mga gago kayo. Lahat yung mga website na yan, yung mga agent na yan, tandaan nyo to. Ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo kakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. Ayan. Nakuha na ng CIDG at NBI. No? So, unang nagbanggit kaugnay sa NBI ay si Atong Ang talaga. Bago pa pumutok, dahil itong videong ito, lumabas umano ito bago nawala yung mga missing sa Bungeros. Ngayon, meron kasing interview ni NBI Director Santiago na hinahamon niya itong si Dondon, pangalanan mo kung sino ang nasa NBI. Kaya ito nabanggit sa interview ni Dondon ang kaugnay sa NBI. Yan si kaya lang gusto niyang siraan. Alam ko yan dahil yun ang pinalitan niya. Yan si kaya natanggal yan. Nanghingi ng 1 million yan. Andun ako mismo at ako ang sinabihan niya na yung 1 million na yan, sabihin mo lang kay Mr. Atong Ang na iparenovate natin itong kampo. Yung kampo ba? Yung sa... So, di ba sabi niyo nung nag-usap tayo before, Ipa-renovate ang kampo kung malala ninyo, may na-interview na police colonel, no, na umamin sa Senate hearing na nakatanggap sila ng milyon para sa renovation ng kanilang office. sabi niyo, Galing sa kay Atong Ang. kilala niyo yung nagpa-aresto sa inyo nung time na nagtago kayo sa Yes, siya yan. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko muna isiwalat lahat. Dahil mag-antay rin ako sa mga sasabihin ng abogado ko. Okay po. Sir, nabanggit niyo po yung 15 na police, pero may lumalabas po na information na binabayaran daw sila ng 500,000 per kill ng sabungero. 500 lang ba, sir? 1,000 lang yan sa isang grupo. Halimbawa, isang entry, 7 sila. 500,000 lang talaga ang pinapaabot sa akin yan. Gawa yung team leader nila, may monthly na 2 million yan. At yung team leader, Grabe ha, kung totoo ito, ang laki, 2 million. 2 million ang buwan-buwang matanggap sa tinutukoy niyang team leader. anong rango nun, sir? Lieutenant Colonel, kumpare ko pa yan. Yung ano sir, di ba before sabi niyo rin merong general, ano to sir? Newly promoted to na general sir? Yung general na yan, mahirap din i-ano yung pangalan yan dahil confidential nga ito. Gawa ng alam naman natin kung sino yan. Sir, nabanggit niyo po sa akin, doon po sa ating conversation, something about pinapalipad ka overseas, tapos pinapagamit ka ng peking dokumento. Ano po yun? Yes, totoo yan. Mayroon akong peking passport. Nakarating ako ng Singapore, Cambodia, Europe. Gamit ko yung peking passport na pinagawa ni Mr. Atong Ang. Pero ano pong purpose ng travel, sir? Yun na yun, pinapatago na ako ng yung time na yun ni General.
Hinahunting niya na ako noon, noong time na yon. Gusto lang ako makuha. Wala pa akong kaso noon, gusto lang ako makuha para ikanta ko si Mr. Atong Ang. Kaya ninervyos naman siya noong time na yon. Sabi ko, gawa mo ng paraan. Nung time na sinabi kong gawan paraan, sige, ako bahala sa'yo. Kasi ang gusto niya sana noon, pasusunduin na naman ako ng bangka, katulad ng ginawa niya kay pumayag na dahilhin ako sa Taiwan gamit yung bangka. Sabi ko, wala akong papel, paano ako makabalik dito? Yun na sabi ko sa kanya. Sir, anong year po to? Yung pinapahanap Lipat ko ka kay lang, Yung 2021, 2022, hindi ko matandaan. Pero may doon sa passport, may tatak yun. Sumablay nga ako sa Singapore. Sumabit ako doon sa immigration. Pasalamat ako sa Panginoon dahil yung isang passport ko, nabuhusan ng alcohol yun. Kaya ako nakakalusot ang grabeng pa-interrogasyon na ginawa sa akin ng Singapore. Nakalusot lang ako, gawa ng sinabi ko, ang punta ko naman dito, mag-shopping lang ako, gusto ko lang ma-explore ang bansa nyo. Tinulungan naman nila ako na kumuha ng hotel, yung mga immigration sa Singapore, sila na mismo ang nag-book ng hotel sa akin doon, kaya ako nakakalusot. Nadala sa paliwanag ko sa kanila. So, noong umpisa po, sir, pumayag kayo sa gusto ni Sir Atom na magtago na muna kayo sa ibang bansa dahil kainitan ng issue, kaya ka nagtago. Yes, kasi sa katulad ng sinabi ko sa kanya, dalhin ko hanggang kamatayan yung sekreto namin dalawa. Pero itong lately na nalaman ko na pamilya ko na pinag-usapan dito, na gusto na kami ubusin, kaya ako lumabas ng ganito. Sir, kumbaga, siya po yung gustong magpakanta kay Yes, siya kasi noon ang DJ. Ang gusto lang niya noon, mahuli talaga ako para magkaroon ng hustisya yung missing sa Bungero, yung mga pamilya na mga nawawalan. Ngayon po ay part na ng DOJ po, si Sir. I'd like to ask po, sir, kung meron na kayo conversations sa mga matataas authorities, sir, para for protection, sir. Meron na. Nasabi po ni Sir Tory na kayo ay under police protective custody. Confirm lang namin yan, sir. Yes. Totoo yan. Ano sir yung, kumbaga, dagdag na protection sa inyo? Meron ba kayong mga police personnel na Yes, meron ako. Pasalamat ako kay Sir Tory na hindi siya nagpapadala sa pera ni Mr. Atong Ang. Kailan po nag-umpisa, sir, na nasa police custody na kayo? Simula nang lumantad na ako, binigyan niya na ako ng security. Okay, alright. Sir, sabi ni SOJ kanina, meron daw iniimbestigahan ngayon yung SC na part ng judiciary. Sino, sir, yung judge ba to? Ano bang... Yung katulad nung nabanggit ko na nakaraan, ito kasi si Mr. Atong Ang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya po ang Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atong Ang. Pero isa lang to, sir, walang iba. Isang tao lang yan na yan ang tagalakad ng kaso, lahat ng kaso. Okay po, sir. Tawid, may question pa pa. Sige, yun na tayo. Tatawid po sana ako ngayon, sir, kay Sir Alan Brown Bantilles kasi lumabas po na sasampa siya this week ng counterfeit affidavit. Nakausap niyo na po ba siya, sir? Yes, katulad niyan. Ako, sa totoo lang, naawa rin ako kay Mr. Alan Bantilles. Kumpare namin yan nila ni Mr. Atong Ang. Siya ang tumulong sa akin at siya rin ang inutusan ni Mr. Atong Ang na sunduin ako doon sa Singapore para mag-guide sa akin. Kinasama ng loob ko, pati yung tao na walang kasalanan, idinawit niya dito kasi gusto niya lang linlangin ang taong bayan na magkasabwat daw kami ni Mr. Brown. Pero paano siya pumasok sa eksena, sir? Kasi wala namang po naman yung lutang yung pangalan ni Brown noong umpisa. Dahil lang po sa kanya, kaya siya nadawit. Katulad niyan si Mr. Brown nga, sa sinabi ko, kumpare kasi namin yan. Ang gusto sana ni Mr. Atong Ang, ayusin ako, katulad nung sinabi niya na extortion yung ginagawa ko, na pinadalhan niya ako na rekantisyon, pinadaan niya galing kay Atty. Carol, pinapadala kay Mr. Brown, para bayaran ako ng 300 million, baliktarin ko lang lahat ng sinasabi ko, may kopya ako na rekantisyon na yon.
Hindi ako pumayag dahil hindi ko kaya ng konsensya ko na hindi ako pumayag sa dahil hindi kaya na konsensya ko na magpabayad na ganong halaga na idamay ang buong pamilya ko at para rin sa mga pamilya ng missing sa Bungero. So si Sir Brown po ay nasa middle, siya po yung messenger ninyo sa katarungan. Hindi siya messenger, naawa lang yung isang tao sa akin dahil alam niya na wala akong kasalanan dito. Naawa lang siya sa akin. Ito naman si Mr. Atong Anga na gusto niya akong bayaran. Hindi ako pumayag, kahit inutusan nila na ganun, hindi ako pumayag. Total, sinabi naman niya noon sa social media na si Dondon Patidungan ang mastermind at ako daw ay bilyonaryo. Pinatunayan ko na lang na isa akong bilyonaryong mini. Kung sa Bisaya pa, bilyonaryong mini. So, sir, ano ba, nag-away ba si Brown saka po si Atong Ang? Hindi ko alam yan kung anong mayroong sa kanila. So wala siyang kahit anong kinalaman sa issue ng Mrs. Sabungero? Wala siya. So kinagulat mo na doon siya? Nagulat nga ako, yung time na nagulat ako kasi kumpare ko si Brown. Si Mr. Atong Ang, kumpare ko yung mga yan, ninong sila ng anak ko. Kaya doon ako nagulat, bakit mayroong ganon? Sir, yung yung mga lumalabas nga po sa mga photos na kasama ni Mr. Brown na congressman, senator, siguro paglilinaw na lang din po sa part niya. Sa ganyan, wala akong idea niyan. Dahil hindi naman ito ordinaryong tao si Mr. Brown. Businessman din ito. Australian citizen din to. So wala, sir, sangkot na congressman or senator dito sa missing sa Bungeros? Wala. Gusto lang ni Mr. Atong Ang idawit yung senador at ang congressman para malinlang niya ang taong bayan. Meron pa po ba kayo hinihintay ng mga ebidensya? Sir, kailan tayo magpa-file ng ating pong sworn affidavit? Ang gusto kasi ni DOJ na hindi putol, kailangan buo ang lahat. Pero inaayos na ng CIDJ. May partial na akong naipasa na dokumento kay DOJ. Sir, yung mga victims, yung family ng mga victims, nakakausap niyo rin po ba sila? Through telephone, nakausap ko sila. Last time, nakausap ko yung pamilya ni Jun Lasco, yung kapatid. Okay. So, Sir, yung tawag dito, meron pa po ba tayong ibang mga key players na malalaking pangalan na tinitingnan na pwede pang ma-reveal sa future pa? Basta lahat yan, mayroon akong kopyan yan. ayun. Mayroon akong idagdag ha, na inambos doon sa na ngayon pinapatayo ni Atong Ang sa halagang 2 million. Swerte rin na nabuhay, hindi namatay. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, para mapatunayan ko lahat ng sinasabi ko, sana lumutang ka na rin, magsalita ka na rin kung sino ang nasa likod nito at alam niya, ngayon na imbestigahan niya, meron isang tao na parang inambos, alam niya kung sinong tao. Kaya sinabi ko sa kanya, siya ang nagbigay sa akin sa lahat ng detalye ng mga pulis, magkatugma kami, iisa. Sabi ko, yan yun. Yan ang inutosan na ni Mr. Atong Ang para patayin ka. Bakit po siya pinapatay, sir? Agawa kasi nga pinaghinlalaan niya ni Mr. Atong Ang na siya ang humawak na isang grupo ng tsupi. Kaya ang gusto nun, ipin down yung si para hindi na kayo mahirapan. Kung gusto nyong kausapin, willing din siya magsalita. Sir, kayo po ba ay willing naman? Yan ay lumabas na, no? Siguro mamaya iparinig natin na bagong saksi ang lumabas na naman kaugnay sa mga isyu sa missing sa Bungeros. Po magsampa ng kaso naman kila Atong Ang. Ang dami po mga allegations. Yes, ngayon yung inaayos lang na abogado ko para panawagan ko kay Attorney Kapunan. Attorney Kapunan, iniidolo kita noon. Nung nakikita ito sa TV, iniidolo kita. Dahil ikaw ay pumanig sa mga mahirap, ngayon nakita ko, isa ka rin palang bayaran na attorney. Tinanggap mo, nasiraan ako, na ako kriminal, ako mamamatay tao. At para malaman mo lang, yung ginamit ni Mr. Atong Ang na mag-witness against sa akin, sila yung nagbitbit nung taong missing sa Bungero. Yung dalawa na yun. At saka yung kalipin nung
bakla noon sa isang shopping center. Kaya alam ko lahat yan. At saka yun ang ginamit niyang witness against sa akin. Mga tao ko lang yan. Dahil nababayaran niya itong ang ng pera, bumabaliktad yan. Sir, for the record, yung mga families ng victims na may mga lumalabas po kasi information, binabayaran daw sila para hindi na sila magsalita. Totoo yan. Gusto ni Mr. Atong Ang na ubusin yung pera niya, nabayaran lahat ng missing sa bungero para mawala na, para maligtas siya. Magkano pong bayad? May isang grupo niya na nabayaran niya ng 50 million. Yung dalawang pamilya na yan, nabayaran yan. Hindi ko na lang sabihin, pero alam nyo kung sinong 50 million, dalawang grupo. So, 25 million. Malaki yun, ha? tao yun na umatras na binayaran niya. Okay. Sure. Alam ko, 50 million ang binigay niya doon. Follow up daw po dun sa mga local government. Kasi nabagay si Vice Mayor, former Vice Mayor po so far talaga nasa listahan natin, sir. Wala nang iba. Ay, yun. At nakausap na sa EDG yun. Ano po sabi ni Vice Mayor? Sa ngayon, hindi ko rin na pwede sabihin dahil confidential ang pinag-uusapan nila. Sir, siguro balikan ko lang sa balik po to si na tawag dito. Hindi na kasi siya nakabalik ng servisyo, di ba? Tinanggap yung resignation niya. Ngayon po, alam may knowledge ba kayo kung nakikipag-usap pa siya kay Sir Atong Ang or Hindi ko alam yan dahil bago lang siya noon, wala na siyang kinalaman sa missing sa Bungero. Ang mali lang niya doon, nanghingi siya ng 1 million para ipagawa daw doon sa kampo niya. so hindi po yung mga sir, yung po na mga nakalipas, meron po silang connection dito sa missing sa Bungero? Wala, dahil ang alam ko, ito lang doon sa isang lieutenant colonel lang. Putol kasi, walang mando na galing doon sa isa na binabanggit niya. So ito, sir, wala siya kinalaman sa mga missing sa Bungero. Humingi lang siya ng pera. Wala siyang kinalaman dyan. Pero nasa listahan siya ng 15, sir. Hindi ko alam yan. Basta ako, ang alam ko dyan na wala nga akong inano na kasama siya dyan. Salamat po. Itong mga media na kausap ko, bayan daw ito, bias daw ito. Kaya hindi, against ako doon sa lahat ng sinasabi mo, Mr. Atongan. Dahil kilalang kilala kita, pati baho mo. Ikaw yung taong bumabayad ng medyang bayaran. At ikaw rin ang nagpa-expose sa akin sa social media. Kumuha ka ng tao para i-post ako, para siraan ako. Yun yung mga video. Para maging malinis ang pangalan mo. Ulitin ko, sino ba yung pagpaniwalaan ng tao? Itong tuta o itong nanay ng tuta? 'Di ba? O sige, ako na yung nanay ng tuta. Baliktarin natin, utusan kita. Papayag ka kaya nun? 'Di ba? Tuta lang ako, Mr. Atongang. Kaya sabi ko sa iyo, wag mo linlangin ang taong bayan. Wag mong itago ang katotohanan. Ginagawa mo akong mastermind, ako daw bilyonaryo. Parang baliktad yata. Una, sinabi mo na pakidnap kita, patayin kita. Sino ba naman si Dundun Patidungan? Isa mo lang tauhan na para patayin ka. Yun lang masasabi ko, nakakatawa ka. Yun lang. Puntahan natin. Well, alam ko na may mga parang mga pahayag tungkol Ito ang legal counsel ni Gretchen Barito. doon sa na sinabi ng inyong kliyente. Pero kakamustahin ko lang din po si Miss Gretchen Barreto. I'm sure kasi hindi namin siya may interview dahil umiiwas na nga po. Pero kayo nakausap niyo siya. Kamusta po siya ngayon at ano po yung kanyang demeanor after all this controversy na nagaganap? She's trying to remain calm. Of course, concerned siya. Sino ba naman ang hindi mababahala doon sa mga aligasyon na napansin ko lumalaki at lumalaki. Ini-embellish. Just a few minutes ago, merong nagsabi sa akin na contradicting the earlier statements of the whistleblower na ang basihan niya ng kanyang opinion na Ms. Barreto must somehow have been involved in the disappearance of the Sabongeros, no? Opinion niya yun dahil sabi niya napakalapit
no? Because of her close connection with Mr. Atong An. Yun ang actually basis niya. And then lumalaki. Nung originally, sabi niya, mastermind, meron siyang name na mga 3 tao lamang. May sabi si Dundon na si Gretchen daw ay kasapi sa tinatawag nila na alpha. Ano ba yung alpha na yan? At ang sabi niya, may alam lang si Miss Gretchen Barreto. Dapat may alam siya dahil she's so close with Mr. Atong Ang. Nung biglang kahapon, bago ko matulog, napansin ko na sinabi, mastermind na raw si Miss Gretchen Barreto. And then meron siyang sinasabi may mga meetings raw kung saan ina-explain raw ni Mr. Atong Ang na kailangan may gawing ganito. Tapos mga a few minutes ago, as I said, somebody told me, umiba na naman yung kwento. Ngayon raw, nagkakaroon ng meetings kung saan raw nagkakaroon ng botohan kung sino ang mawawala. Hindi siya nakakatawa. Pero kaya ako napapansin kasi napaka-absurd lalo kasi, kaya sabi ko sige, magsalita na lang siya kasi habang nagsasalita siya, lalong lumalabas na nag-iimbento, di ba? Na siguro may nag-advise sa kanya na Mr. Whistleblower, hindi ho suffisyente na naniniwala kayo na dahil malapit si Miss Barreto kay Mr. Atong Ang, hindi ho yun ebidensya. So siguro may nag-advise sa kanya, mag-isip naman kayo ng merong koneksyon. So, nag-iba yung kanyang kwento, nag-i-evolve from a mere witness, somebody who knows, biglang naging mastermind, tas ngayon, may meetings pa lang na hindi natin alam kung kailan nangyari. Tsaka hindi ba absurd yun? Kung magkakaroon ka ng parang mga ganong klaseng parang pag-uusap, yun ba ay magaganap sa isang meeting? And remember, Miss Gretchen Barreto is just an investor. She's not just one. She's one of about 20 other investors. Ang gusto bang sabihin itong Mr. Whistleblower, nakakaroon ng meetings, nagbobotohan sila. Kung sino, paano nila malalaman kung sino yung mga, is really absurd. Kaya ang tingin ko doon, lalong nagpapatunay na this is pure invention, it's fantasy, at ang purpose ni Mr. Whistleblower sa pagsangkot kay Miss Gretchen Barreto ay para magkaroon ng interest dito sa kwento na ito at may mga makinig sa kanya. It's unfortunate. It's not fair. It's a baseless accusation. Unfortunately, Miss Barreto is such an interesting personality. Maraming nag-aabang kung ano nangyari sa kanya at marami sigurong fascinated about what's happening. But it's pure fantasy. It's really unfortunate. Opo. Attorney, para lang ma-set natin yung record po. Personal na kakilala ni Miss Gretchen Barreto itong mga whistleblowers na alias Totoy at alias Brown. She knows them because Miss Barreto has been actively involved in the sabong, di ba? She got to like the business, di ba? At parang nagpo-promote siya, di ba? May mga videos kung saan siya nagre-release ng mga manok. Yes. And of course, she also maintains her own mga manok, no? Tapos dumalaban, nagbebetsa, minsan nananalo siya, minsan natatalo, but enjoy siya sa game. And the whistleblowers are actually, itong isa, pagkakaintindi ko, he's also an investor. At dahil he's also involved in yung pagsasabong, nakikita sila. Of course, nakikita sila. Kasi, matagal yung naintindihan ko, nagulat nga ako, na yung sometimes, yung mga sessions, mga 23 hours yata, yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung so nakikita sila. So, yes, she has met him. Pero, she's encountered him. Opo, yung sinasabi po na tangkang pangingikil kay Miss Gretchen Barreto, sino po yung nagtangkang pangingikil and magkano po yung hinihingi if you don't mind? Kasi parang alam ko yung kay Atong Ang, yung 300 million yata, hindi po ba? Oo. No, to be ang nangyari dun kasi actually is that yung isang kasama siguro ni Mr. Brown, no. Ang pangalan niya Brown, Alan Bantiles ba siya? Ang tawag nila Brown. Minsan tinawagan na si Miss Gretchen Barreto at sinabi na parang may balak gawin si whistleblower at may pasasabugin rin. And he suggested na tawagin mo na yung asawa ni whistleblower. Magbayad na lang
para hindi ka isama doon sa listahan. It never went further than that because Miss Gretchen never called anyone. Hindi nagkaroon ng further discussions because she refused to pay. And it ended with that. Pero dito sa pangingikil o extortion attempt nga po, Attorney Alma, no, meron naman kayong ebidensya na talagang may extortion na nangyari. Like may details po kayo, evidence po. All I can say is that the call was made. I don't know if Ms. Barreto maintained records. It would be funny if she did. And actually, irrelevant siya. Hindi ba? Kasi silang kailangan magpatunay kasi na merong involvement si Ms. Barreto doon sa sinasabi nilang disappearance. Itong pagtawag at pag-attempt na mag-extort kay Ms. Barreto is just one indication that this is all, hindi ko maintindihan, setup ba ito, scam ba ito, desperation ba to on the part of the whistleblower? Because ang pagkakaintindi ko, Mr. Whistleblower is stands accused, hindi ba? In some cases involving the kidnapping in a serious illegal detention of some of the missing sabongeros. Hindi siya murder, I understand, because yung corpus delicti, yung body of the crime, hindi pa nahahanap yung mga missing na sabongeros, no? So, hindi ko alam, may mga kwento na kailangan niya ng pera, siyang humingi ng pera para makatakas, hindi ko alam. So call lang pala, no, yung extortion attempt. Pero meron po kayong documentation po kung sakasakali to prove na si Ms. Gretchen Barreto ay talagang dun sa financial side or investor lang po at wala po talaga siyang decision-making powers, first of all. She has no decision-making power. She's not engaged in the operation of the SABO. And we have proof of that po? Documentation? The documentation will show kung siguro incorporation paper, she's not part of that as far as I know. Yung sinasabi ni kasing pitmaster, it's more of it's a group informally called pitmasters where there are investors, parang categories yan, Alpha A, parang Category A at saka Category B. And ang pagkakaintindi ko, yung whistleblower is also an investor for both A and B, as Ms. Barreto also is. And ano po yung... So, surely, ang involvement niya, she enjoys sabong. She promoted events concerning the sabong. She participated in events. She lost, she won, meron mo siyang pinapalaban ng mga sabong, and that's the extent. Yung decision-making process, policy, etc., wala. And it's so absurd. Sa totohanan lang, kung hindi lang siya napakaseryoso, nakakatawa for Mr. Whistleblower now to make this invention out of the blue after coming out. Alam mo kung totoo siya, noong umpisa pa sinabi na lang niya na merong nagkakaroon ng meetings, even if it's so absurd. Sasabihin na lang niya na, na yun, mga investors dito, nagmi-meet sila, minimit sila, sinasabi, itong mga tao ito, ipapadisappear namin ha, gagawa kami project, yes or no, magbutangan tayo. Hindi ba katawa-tawa yun? Hindi, kapanipaniwala ba yun? But, tintindihan ko na, as I said, meron siguro nagsabi kay Mr. Whistleblower, kung ganyan lang ang sasabihin mo tungkol kay Ms. Gretchen Barreto, tingilan mo na. Dahil your opinion, yung speculation mo na dapat meron siyang alam because she's an investor, just one of about 20 investors in category A, hindi ubra yan. That is not evidence. That doesn't indicate conspiracy, that there are no overt acts. So, nang-invento sila. And given po all that you said just now po, no, na mukhang puro kasinungalingan, no, from the point of view of Ms. Gretchen Barreto in your camp po, ano po ang specific legal action po na iti-take po natin, if any? Pinag-aaralan namin ng mabuti. Hindi priority ni Ms. Gretchen Barreto ngayon, kahit na nakakasakit ng damdamin, hindi ba? Parang kung anong malisyosong spekulasyon ang gusto nilang i-spread around. It's so unfortunate. So, ganito, ang masasabi lang namin, kaya kami lumabas at nagsabi na wala siyang partisipasyon. Just to clarify, unang-una, ang punto, number one,
kung susuriin mo ng gusto yung sinasabing Mr. Whistleblower, obvious na obvious, walang ebidensya against Miss Gretchen Barreto. Yun ang una. Kaya kami lumabas to point out na please naman, tingnan nyo na mabuti kung anong sinasabi ni Mr. Whistleblower. Ebidensya ba yun? May katuturan ba yung mga sinasabi niya? Wala. Secondly, of course, if you want to hear it, we'll now say it. We categorically deny that Miss Gretchen Barreto had anything to do with the disappearances. Remember, inimbestigahan ito ng Senate about 3 years ago. May report ng May 2022 na nilabas ang Senate. Yung mga walang indikasyon doon na any of the investors, particularly Miss Gretchen Barreto, are somehow involved. The investigation continues. And then thirdly, of course, we want to emphasize na we will cooperate in any investigation if this goes further dahil very confident kami na walang katuturan itong mga akusasyon na ito. And finally, siguro pwedeng sabihin na we share the desperation of the Sapungeros and their families in particular. And their lives matter. Kailangan magkaroon ng closure, magkaroon ng justice. But justice is only served by having a thorough and objective investigation. Actually, I have to confess also na medyo nabahala ako kasi this morning yata or late last night lumabas si Secretary Rimulya at sabi niya, Miss Gretchen Barreto is now a suspect. Yeah, exactly. That's my follow-up question, Attorney Alma, no, na alam ko na na-address nyo na yung tungkol doon kay alias Totoy at yung mga sinabi niya. Pero yun na nga, yung sa gobyerno muna tayo, sa DOJ, na sinasabi na they're considering Atong Ang and Gretchen Barreto as suspects already. Go Actually, ahead, sa totohanan lang, nabahala ako nung umpisa. Kaya lang kung pakinggan mo at inintindihin mo ng mas mabuti ang sinabi ni Secretary Rimulya. Sabi niya, she's not considered a suspect because she has been named by the whistleblower. Therefore, you have to investigate. Hindi ibig sabihin nun na merong konklusyon na merong na may ugnayan si Miss Barreto. It's just a fact. Siya'y pinangalanan nung whistleblower. So, naiintindihan ko naman na hindi naman pwedeng sabihin ni Secretary Rimulya, walang saysay yung sinasabi ng whistleblower. Let's investigate. Nung naintindihan ko yun, nung medyo nagkalma, kasi parang nakakabahala naman yun, naintindihan ko, there should be an investigation. And even the Office of the President, diba, says they will make sure that there's a thorough investigation and that any actions moving forward must be based on substantial evidence. Ibig sabihin, may dapat sustansya yung ebidensya, hindi lang pwede yung sabi-sabi. And as I told you, at sana nakikinig yung mga iba, huwag na makinig sa mga kwento-kwento just because sinabi na, ang opinion ko. Yun ang sinasabi ng whistleblower. Ang suspecha ko, may alam yan si Miss Gretchen Barreto. Dapat may alam siya. Dapat may alam siya. Dahil siya'y investor at malapit siya kay Mr. Atong Ang. But, Attorney, siya ba yun? May katuran ba yun? Anong klaseng alagasyon yun, di ba? So let's be fair. Let's be fair. And that's the reason why I'm so confident ngayon. Kaya lang kami lumabas para iklaro. Please, tingnan natin ng mabuti. Hindi lahat ng sinasabi tama. Suriin natin mabuti at mag-decide tayo kung dapat bang paniwalaan ito, bigyan ng importansya. In this case, I'm so sorry. It's so obvious, no, na ewan ko kung anong napasok sa isip ni Mr. Whistleblower, kung anong, siguro niya gusto niya nga ng attention. Attorney, sorry, may ika-clarify lang ako ha. Tama ba yung intindi ko kanina na for now ang gusto nyo linawin lang yung pangyayari but it's not your priority to file any legal case? Why is that? The reason being that we want to step up and look at what's happening kasi sa totohanan lang, kung kailangan natin siguro mag-file ng kaso, we will. But right now,
pag tinignan mo yung mga sinasabi tungkol kay Miss Barreto, wala. Kaya kung mag-file kami ng kaso, obvious naman na wala. Ngayon, tingnan natin what's gonna happen. But of course, Miss Barreto is concerned about the truth. She's concerned about her reputation. And at some point, events may come to a head at kailangan niyang gumawa ng positive steps. But as I said right now, all right-thinking people, just taking a look at what's being said, will realize that all that is being said against Miss Barreto right now is pure hogwash. Walang sustansya, salita lang. At naniniwala kami na maraming tao will arrive the same conclusion. Dinadawit lang si Gretchen para maging interesting yung kwento. Bakit si Gretchen lang? Kung ang sinasabi Mr. Whistleblower, dapat may alam siya dahil alpha member siya. Bakit siya lang ang sinasabi? Ba't lang siya ang naging mastermind? Bakit yung mga iba na meron ring investment? Ibig sabihin, kung investor ka, may alam ka. At more than that, sa totoo na ayoko maging legal kasi hindi ba? Ano bang papel na gusto niyang ilabas kay Miss Barreto? Mastermind ba? Or gusto lang niyang udyukin? Kasi nakakatawa, kung mastermind siya, di sasabihin niya dapat sa authorities, kailangan idiin si Miss Barreto. Instead of sasabihin, hindi, Miss Barreto, may alam ka, lumabas ka na, join me. Join me, magsabi ka na, maging star witness ka. Hindi ba katawa-tawa yun? Nakakatawa. Okay. Gusto ko lang kasi nababasa ko yung lower third sa amin sinasabi namin naintindihan ng inyong kampo na kailangan mag-imbestiga ng DOJ, tapos naintindihan niyo rin yung paghahanap ng hustisya nung mga pamilya ng mga sabongerong nawawala attorney, kasama ba sa concern ninyo at saka ng inyong kliyente na si Gretchen Barreto, yung kasi nagsalita na maski sa aming kagabi rito yung isa sa mga kaanak ng nawawala, na tila sila'y naniniwala na ngayon pa lang doon sa version ni alias Totoy. Ito ba'y concern sa inyo? Well, I'm sure at kung ano yung next step nyo dyan? Of course, nakakalungkot yun, but ang masasabi ko lang, if the families want justice, then you have to really define, the truth. Kailangan magkaroon ng tama, wasto, thorough, and objective na investigasyon. Otherwise, anong klaseng hustisya yun? Kung ang focus mo doon sa mga tao na obviously walang kinalaman, paano magiging hustisya yun? So, we want justice. Actually, we pray for a just result. We pray that the families of the Sabongeros get what is due them, that they achieve closure, as I said. That can only be done if the proper people are investigated. And that, sabi ko nga, at the end of the day, hintayin natin itong investigasyon na ito. Doon lang siguro magkakaroon ng closure ang mga naapektuhan dito. Okay. Sige po, Attorney Alma Malyonga, marami pong salamat for joining us. Thank you. Thank you for giving me the time. Legal counsel ni Gretchen Barreto kaugnay sa naturang issue, mga kapatid. At abangan din natin dahil alam nyo naman siguro kung nagsubaybay kayo sa isyong ito na may mga nakita ng buto na isinilid sa sako, At kaugnay dito, isagawa ang pagsusuri kung ito ba'y talagang sa tao. Isang nakakilabot na tagpo ang nadiskubre ng mga otoridad kahapon sa baybayin ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas, kung saan natagpuan ang mga kalansay batay sa sinabi sa saksing si Dundon.
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Rindel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.